Pag-XFM na ang kasama, ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya, katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito, saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting! Oras Pilipinas, sa 7 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Express Balita sa Umaga. Headlines. Sa ating mga headlines, sa pagkakaiba-iba ng pananaw sa West Philippine Sea, ikinababahala ng LGU Kalayaan, Palawan. May statement na nililis ko ng Chinese Embassy Manila na talagang mas pinag-ibay nito yung pagkilala nila sa ating bayan sa West Philippine Sea. Ika-22 Love Affair with Nature gaganapin sa Pebrero 14 sa Puerto Princesa. 100 na couple target na ikasal. Sa harapan po ng Robinsons Mall, Palawan, from 4:30 a.m. to 6:30 a.m. po. Maghihintay ang ating mga sasakyan para sa inyo. Pahinante ng isang trailer truck, patay matapos makuryente sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa balitang regional, kinder tinamaan ng bala sa classroom, patay sa Maguindanao del Sur. Sa ating balitang national, Department of Migrant Workers may hakbang para mapabuti ang kalagayan ng mga seafarer. Sa balitang international, pagkakakilanlan ng suspect sa school shooting sa Canada, inilabas na ng mga otoridad. Sa ating balitang showbiz, Hollywood actor James Van Der Beek pumanaw na sa 48 years old. Sa balitang sports, sa Gilas, Pilipinas, wala pang final na lineup para sa FIBA Window 2 Basketball World Cup. Express Balita sa Umaga. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Araw ngayon ng Biyernes, ika-13 na sa buwan ng Pebrero taong 2026.
Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 ang mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami ay inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang IZ Pacaldo. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Tuloy-tuloy na tayo sa detalye ng mga balitang lokal. Express Balita sa Umaga. Balitang lokal. Express Balita sa Umaga. Ikinababahala ng lokalang pamahalaan ng Kalayaan, Palawan ang magkakaibang pananaw ng ilang Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea na maaari umanong magpahina sa posisyon ng ating bansa. Sa press conference, sinabi ng mga opisyal na inaasahan na nila ang reaksyon ng Embahada ng China matapos ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng bayan. Umani ng diskusyon ang pahayag ng isang mataas na mambabatas na nagsabing isuko ang Kalayaan Island Group. Ayon sa LGU Kalayaan, ang ganitong pahayag ay nakakalito at maaaring makaapekto sa panindigan ng bansa sa WPS. Iginiit ng pamalang bayan na ang Kalayaan, kabilang na ang Barangay Pag-asa, ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nananawagan sila ng suporta mula sa publiko. Wala rin anilang plano ang mga opisyal na bumisita sa China kahit pa na sila ay idineklara bilang persona non grata. Salamat kasi kilala ninyo na meron pong bayan doon sa bayan ni Hilimubok na nasa Pilipinas. By the statement na nililis po ng Chinese Embassy Manila, ay talagang mas pinagtibay ito yung pagkilala nila sa ating pong bayan sa West Philippine Sea. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, yan yung naging bahagi ng isinagawang press conference ng Bayan ng Kalayaan, Palawan sa pangunguna ni Vice Mayor Maurice Philip Albaida. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Ito ay maraming nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil na rin sa mga mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin mga katropa ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Express Balita sa Umaga. Gaganapin na sa araw ng Sabado, Pebrero 14, 2026, ang ika-22 na Love Affair with Nature sa Purok Paglaom 3, Barangay Mangingisda, Lungsod ng Puerto Princesa. Ang Love Affair with Nature ay taunang aktibidad tuwing araw ng mga puso na pinagsasama ang pangangalaga sa kalikasan at pagdiriwang ng komunidad. Matatandaan, sinimulan ito noong 2003 bilang isang overnight ecological gathering na nagtapos sa pagtatanim ng bakawan sa Barangay San Jose. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza K. Vicente Moncatar, may libreng sakay pa rin sa mga dadalo magsisimula sa 4:30 hanggang 6:30 ang pag-pick up sa harap ng Robinsons Mall para sa mga nais makiisa sa Love Affair with Nature. Makakalipas ang 3 taon, isinama sa programa ang mass wedding ceremony sa madaling araw bilang pangunahing bahagi ng selebrasyon. Matapos ang kasalan, sabay na nagtatanim ng bakawan ang mga bagong kasal bilang simbolo ng kanilang pangako sa isa't isa at sa kalikasan. Inaasang libong-libong bakawan ang itatanim sa mga baybayin ng Puerto Princesa. Inaanyayahan ang maraming residente na makiisa sa nature date sa darating na Valentine's Day sa lungsod. Opo, tama po yan. Sa Purok Paglaom 3 po tayo ngayon sa Barangay Mangingisda. Ayan, opo, oo.
At may libre pa rin sasakyan na maghahatid sa mga nagnanais na makiisa sa ating pong aktibidad na yan, CIO, at saan po sila maaaring maghintay? Meron po, kaya iniimbitahan po natin ang ating mga kababayan to join us dito po sa ating annual Love Affair with Nature. May libreng sakay pa rin po tayo para sa inyo sa harapan po ng Robinsons Mall, Palawan from 4:30 a.m. to 6:30 a.m. po. Maghihintay ang ating mga sasakyan para sa inyo. Tinig po ni City Information Officer Attorney Glyza K. Vicente Mongkatar. Samantala, yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga gatropa, sa iba pa rin mga balitang lokal, patay ang isang tricycle driver matapos mahulog sa bangin ang minamaneho niyang sasakyan sa bahagi ng Nagtabon, Barangay Bakungan nitong hapon ng Miyerkules. Kinilalang biktima na si Chito Dalupan, 48 years old, residente ng Dagumboy, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Batay sa pahayag ng asawa ng biktima, inarkilaw mano ng dalawang dayuhan ng tricycle ni Dalupan bago naganap ang insidente. Habang binabaybay ang nasabing lugar, nawala naman ng preno ang tricycle na naging sanhi ng pagkahulog nito sa bangin. Agad na isinugod sa ospital ng Palawan ng driver, ngunit binawian din ito ng buhay dahil sa matinding pinsalang tinamo sa katawan. Samantalang dalawang dayuhang pasahero ay dinala naman sa isang pribadong hospital. Hindi pa nalaman ang kalagayan at mga tinamong pinsala ng mga ito. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang sanhi ng nangyaring aksidente. Yun nga sinasabi ko sa mga guys, sa mga driver, kung medyo baguhan, dapat sa taas pa lang, magmiminor na sila, magdahan-dahan, tingnan nila yung mga warning device para ano sila, makikita nila kung kaya ng sasakyan nila o hindi. Kaya sa mga driver, mag-ingat sa pag-drive pababa sa Nagtabon Beach kasi talagang mahirap yung ganan doon, sa baba. Yan po sir, mag-ingat sila lagi. Opo. Opo sir, may mga ano naman sir doon na warning para sila ay magdahan-dahan at hindi na maulit yung pangyayari. Express Balita sa Umaga. Ang tinig ni Barangay Tanod Valentin ng Barangay Bakungan. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus para may kakayanin itong maibalik sa maayos na paningin ang ating mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Express Balita sa Umaga. Samantala mga katropa, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga field reporters. Express Balita sa Umaga. Change of command ng Joint Task Force Malampaya matagumpay na naisagawa sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Matagumpay na naisagawa ang change of command ceremony ng Joint Task Force Malampayan nitong Pebrero 9 taong kasalukuyan na ginanap sa Sede Leon ng Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Sa mensahe ni Presiding Officer at Keynote Speaker Vice Admiral Alfonso Torres Jr., kanyang pinuri at pinasasalamatan ang magandang pamumuno at maraming nagawa ni outgoing GTFM Commander Commodore Brendo Casaclang sa kanyang nasasakupan. Kanyang iginiit ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng pamamahala at responsabling pagtaguyod para sa national interest at pagsiguro ng maritime security sa kanilang nasasakupan. Habang nagpapasalamat din si outgoing GTFM Commander Casaclang sa mga officers, enlisted personnel at civilian stakeholders sa kanilang suporta at dedikasyon upang kanilang maayos na mamagampanan ang kanilang tungkulin at mandato. Samantala, binigyang halaga ni incoming Acting Commander Captain Mateo Carrido ng Philippine Navy ang solidong pundasyon na nagawa ni outgoing Commander Casaclang sa kanyang pamamahala sa GTF Malampaya. Ayon kay Captain Carrido,
Mahalaga ang pagkakaisa, disiplina at mission-focused leadership tungo sa patuloy na proteksyon ng Malampaya Energy Project at kanilang nasasakupan. Mga katropa, ugaling uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belia Mucha, XFM News. Samantala, isang lalaki sa Nara, Palawan, timbog sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Timbog kamakailan ng Nara Municipal Police Station at ang Provincial Drug Enforcement Unit ang isang lalaki sa Barangay Poblasyon Nara, Palawan sa ikinasang drug bypass operation. Kinilala lamang ito sa alas Rene 26 anyos, isang construction worker na pawang residente sa naturang barangay na kung saan nakumpiska buhat sa pangangalaga ni Rene ang dalawang sachet na hinihinalang shabu, 500 genuine money at 14,000 pesos na budel money, isang unit na motorsiklong Honda Beat na kulay pula. Samantala, sa kabuuan ay tumitimbang ng 8.5 grams ang nakumpiskang illegal na droga mula sa suspect na may estimated street value na nagkakalagang nasa 38,250 pesos, habang ang naaresto ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad at ito'y maaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape, dahil ito mayroong mga sangkap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News. Samantala, 3 barangay sa bayan ng Rizal muling nagapagtala ng panibagong kaso ng malaria. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Sa ibinahaging impormasyon ng Municipal Office Rizal kahapon February 12, 2026 ay kinumpirma nito na muli silang nakapagtala ng panibagong kaso ng malaria sa Rizal, Palawan. Ito ay nagmula sa 3 barangay sa nasabing bayan, partikular sa Barangay Punta Baja, Ransang at Barangay Kampong Ulay. Base pa sa nasabing tanggapan na nakapagtala ang mga ito ng mataas na bilang na nasabing sakit nitong nagdaang buwan ng Enero at halos hindi magkakalayo ang naitala ng bawat barangay. Nito umanong nakalipas na araw ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga barangay councils. Layunin nito na mabigyan ng kaukulang aksyon ang nasabing suliranin upang hindi na dumami ang nagkakaroon ng sakit na malaria. Isa sa mga isasagawang solusyon kaugnay rito ay ang tinatawag na Reactive Mass Drug Administration. Ito ay ang pagbibigay ng gamot sa bawat individual na nagpositibo sa malaria. Ganon rin ang mga kasama nito sa bahay, may sintomas man o wala. Umaasa naman ang nasabing tanggapan na makikiisa ang bawat individual upang maiwasan at maagapan ang tumataas sa bilang ng nasabing sakit sa bayan ng Rizal. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputi ng inyong mga balat. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkapa. Santon Sopa, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. 200,000 pesos live credit assistance ipinagkaloob sa Dumaran Sea Liner Transport Cooperative. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Tumanggap ng 200,000 pesos na livelihood credit assistance ang Dumaran Sea Liner Transport Cooperative sa ginanap na awarding ceremony ng Provincial Cooperative Development Office sa Sangguniang Bayan Hall ng Dumaran, Palawan. Gagamitin ng naturang kooperatiba ang puhunan para sa kanilang pangkabuhayan na pag-aasin, paggawa ng shrimp paste at rice trading. Ipinagkaloob naman ng loan assistance sa Sophronia Española Farmers Multipurpose Cooperative na nagkakalaga ng 500,000 pesos. Natanggap rin ng El Nido Meat Marketing Cooperative
Cooperative at Karamay Coffee Planters Multipurpose Cooperative ang kanilang tulong puhunan. Yan ang balita natin sa atin ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito meron mga sakap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Samantala, pahinante ng isang trailer truck patay matapos makuryente sa barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon. Katropa natin sa balita, Alizon Salvatos. Isa na namang insidente ng pagkakakuryente ng isang pahinante mula sa isang trailer truck ang naganap kahapon sa barangay Bangkaw-Bangkaw, partikular sa Villarosa Road, dakong alas 3:30. Ayon kay Kagawad Gerald Gales, unang mga nagresponde na abutan pa di mano nila ang katawan ng biktima na nasa ibabaw ng container van habang nire-revive ng ilapang rescuer. Samantala, ayon naman sa driver ng trailer truck nang makausap ng news team, patungo din mano ang kanilang truck sa isang bodega sa naturang lugar upang mag-unload ng karga nilang bigas. At dahil din mano sa may mga kawad ng kuryente silang masasagi, umakyat sa taas ng container van ang biktima ang pinangalanan niyang si Catherine Ustanes. At dito dumano ay na-auto balance dahil dumano'y paatras ang kanilang truck kung saan tumama ang katawan ng biktima sa live wire ng paleko. Dahilan agad ito'y makuryente at mawala ng malay. Samantalang agad naman nakatawag ng ambulance ang barangay na siya naman nagatid sa pinakamalapit na ospital sa biktima. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold. Mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News. Samantala, lalaking may mental disability patay sa pamamaril sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Patay ang isang 40 anyos na lalaki na may mental disability matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa gilid ng National Highway sa Barangay Sotero Noy sa Rojas, Isabela, gabi ng February 11, 2026. Kinilala ang biktima na si Joven Ariola, may asawa at dating mekaniko. Ayon kay Police Captain Leonard Mamerga, Deputy Chief of Police ng Rojas Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 10:50 ng gabi habang nagpapahinga at nakupo ang biktima sa tabi ng kalsada. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagka-recover sa pinangyarihan ng krimen ng 7 basyo ng bala at 2 hindi pa nagamit na bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Hindi pa natatanggap ng mga otoridad ang medical report kaya hindi pa matiyak ang dami ng tama ng bala at lawak ng tinamong sugat ng biktima. Samantala, patuloy ang backtracking ng mga CCTV at pagkuha ng pahayag sa mga posibleng saksi habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga suspect. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na, gumandag ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Sa ating balitang regional, isang batang estudyante ang nasawi ng tamaan ng ligaw na bala habang nasa loob ng silid-aralan ng Dama Balas Elementary School, Dato Piang, Maguindanao del Sur na naganap nitong Miyerkules ng umaga. Kinilala ang nasawing biktima na si Farhadin Lotia, residente ng kalapit na bayan ng Dato Salibo. Sa salaysay ng principal, nakikinig sa kanyang class advisor ang biktima nang biglang nabuwal at dumugo ang ulo ng tamaan ng ligaw na bala na posibleng mula sa barangay Ulandang na noon ay may nagtatalo na 2 grupong Moro. Dinig na dinig sa barangay Damabalas kung saan naroon ang paralang pinasukan ng nasawing si Luntia. Ang palitan ng putok ng mga magkalabang pamilyang Muro sa barangay Olandang sa bagong tatag na bayan ng
Nabalawag na sakop ng Bangsamoro Region. Ngunit nasa probinsya ng Cotabato na sakop naman ng Region 12. Balitang Regional. Samantala, umakyat na sa 54 na mga pulis sa Basilan ang nasampahan ng kaso sa umano'y hazing sa welcome ride sa mga bagong destinong pulis sa Regional Mobile Force Battalion 14B sa Lamitan City, Basilan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuano, paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang naisampa sa mga pulis dahil sa kanilang pagpaplano, partisipasyon at pagiging present sa nangyaring hazing. Kasama sa mga nakasuhan ang First Police isang pulis na colonel na siyang force commander ng RMFB 14B, isang police major at 4 na police captain, 7 na police corporal at 41 na patrolman at mga jandos. Posible umanong tumaas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. Giniit naman ni Tuanyo ang pag-iral ng zero tolerance policy sa PNP. Matatanda ang kabuang 77 na mga PNP personnel na sinibak sa pwesto mula Regional Mobile Force Battalion 14B dahil sa nangyaring hazing sa mga bagong destinong pulis. Balitang Nasyonal. Sa ating balitang nasyonal, may hakbang na ginagawa ngayon ng Department of Migrant Worker para mapalakas ang proteksyon at benepisyo ng mga Pinoy seafarers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nagipag-ugnayan na sila sa mga industry leaders para talakayin ang nasabing mga usapin para sa ikakabuti ng mga Pinoy seafarers. Isinasapinal na rin nila ang mga bagong standard contract kung saan nakatuon din ito sa kompensasyon sakaling magkasakit o maaksidente ang mga marino. Maaaring sa mga susunod na mga linggo ay maisasapinalan nila ang nasabing bagong programa para sa kabutihan ng mga seafarers. Samantala, pumalo na sa halos 796,000 ng mga Pilipino, kabilang ang mga guro at mag-aaral, ang matagumpay na nakatapos ng pagsasanay sa Artificial Intelligence or AI sa ilalim ng AI Ready ASEAN program. Ito ang naging sentro ng ulat kasabay ng pakikibahagi ng Department of Education sa katatapos lamang na 3rd Regional Policy Convening sa Pasig City nitong Lunes. Dahil sa positibong resulta, target ngayon ng DepEd na mas paigtingin pa ang pakikipagtulungan sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Layunin ng pinalakas na kolaborasyon na mapabilis ang integrasyon at paggamit ng AI sa sektor ng basic education sa bansa. Balitang Nasyonal. Balita sa International. Sa ating balitang international, inilabas na ng kapulisan sa Canada ang pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod ng pamamaril sa Tumbler Ridge School. Sinabi ni Deputy Commissioner Dwayne MacDonald na ang kabuang bilang ng nasawi ay 8 lamang kumpara sa unang sinabi nila na ito ay 9. Ang suspect ay si Jessie Van Rothseller, 18 years old na babae. Sinabi pa ng opisyal na isinilang na lalaki ang suspect at nagsimulang maging babae noong edad na 6 na taong gulang. Natagpang patay na lamang ang suspect sa isang kwarto ng paaralan na pinaniniwalaang ito ay nagpakamatay. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng 3 babaeng estudyante na may edad na 12 years old, 2 lalaking estudyante na may edad na 12 hanggang 13 years old. Natagpang nasawi din sa kanilang bahay ang ina ng suspect at step-brother ng suspect. Balita sa International. Samantala, hindi na itinuloy ng US Department of Defense ang pagsasara ng airspace nila sa bahagi ng El Paso, Texas. Ayon kay Transportation Secretary Sean Duffy na kanilang na-neutralize ang nasabing mga drones. Pinaniniwalaan nila na ang mga drones ay galing sa Mexico dahil ang lugar ay border nila ng nasabing bansa. Una nang ipinagutos ng Federal Aviation Administration or FAA ang pagbawal ng pagpasok at paglabas ng mga flight sa El Paso International Airport ng hanggang Pebrero 20 dahil sa banta ng drones. XFM
Weather Update. Samantala mga katropa, alamin naman natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes mula dyan sa ating DOST Pag-asa. FM. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong Biyernes 13th of February 2026, bisperas ng araw ng pag-ibig. Base po sa ating latest satellite imagery, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon, LPA o bagyo sa loob o labas ng ating area of responsibility at hindi natin inaasahan na magkaroon po tayo ng bagong sama ng panahon within the next 3 to 5 days. Although meron tayong 3 weather systems na magdadala po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una na po dyan, itong shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies. At ito po ngayon ay nakatutok sa may eastern section ng southern Luzon. Samantala, yung amihan natin patuloy pong bumubugso ang nakakaapekto sa malaking bahagi naman ng Luzon. And then yung easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko ay nagdadala nga ngayong umaga ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. And samantala, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, malaking bahagi nga po ng ating bansa ay apektado ng easterlies. Kaya posible nga po yung mga pag-ulan ngayong araw, mataas po yung tsansa dito po sa may Soc-Sargen, Northern Mindanao, Davao Region and Caraga sa may Mindanao. And also, kabuuan po ng Visayas ay makakaranas po tayo maghapon ng mga maulap na panahon at may kalat-kalat din ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Aside nga po dito, yung thunderstorm natin, paalala lang po, ay may kaakibat din po ito na mga banta kagaya na lamang po ng hailstorm o yung mga lightning activities. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. But for Palawan and the western section din po ng Mindanao ay mas maaliwalas din po yung ating panahon liban lamang po sa mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa may Kalayaan Islands, 26 to 29. Sa may Puerto Princesa, 26 to 30. Zamboanga, 25 to 33. Mas mainit po dyan sa southern parts ng Philippines. Sa may Davao, 24 to 32. Cagayan de Oro, 24 to 29. Tacloban, 24 to 30. At dito naman po sa may Cebu ay 25 to 31 and Iloilo naman 24 to 29 degrees Celsius. At for the next few days, especially bukas na araw po ng pag-ibig, Valentine's Day, inaasahan naman po natin na magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan natin sa may eastern section ng ating bansa. Dulot po either ng shear line dito sa may northern Luzon area or ng easterlies naman dito po sa may Visayas and Mindanao area. Pero pagsapit naman po ng Sunday hanggang Tuesday, inaasahan naman po natin na mas magiging maganda po yung ating panahon liban na lamang sa mga thunderstorm activities, especially sa hapon at sa gabi. Inaasahan nga po natin, by Sunday, hihina po yung ating amihan at mananaig yung ating easterlies. Kaya posible din po na mas matataas po yung ating mga temperatura, especially pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. Dito sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 6:21 a.m. at lulubog naman po mamayang 6 p.m. Showbiz News. Mga katropa, para naman sa ating balitang showbiz. Showbiz News. Pumanaw na ang American actor na si James Van Der Beek sa edad na 48 years old. Unang iniulat ng Travis County Medical Examiner's Office ang nasabing balita, subalit hindi naman nila binanggit ang sanhi. Kinumpirma rin ng asawa ng aktor na si Kimberly Van Der Beek ang pagpanaw nito sa pamamagitan ng kanyang social media. Taong 2024 ay kinumpirma ng aktor na ito ay may stage 3 colorectal cancer. Sumikat ang aktor noong dekada 90 sa hit series na Dawson's Creek. Mula noon ay nakagawa rin ito ng mga palabas gaya na lamang ng Scary Movie at Varsity Blues. Showbiz News.
Binigyang linaw ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na wala pang pinal na line-up para sa window 2 ng FIBA Basketball World Cup. Ayon kay Cone na kanilang isa sa pinal ang line-up sa mga susunod na araw. Reaksyon nito ni Cone sa inilabas na listahan ng FIBA sa line-up ng Gilas para sa window 2. Ang mga ito ay kinabibilangan ni na Chris Newsome, RJ Abarientos, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, CJ Perez, Dwight Ramos, Japet Aguilar, Kevin Cambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo, AJ Ido at Quintin Melora Brown. Kapansin-pansin ang kawalan sa listahan ni Kai Soto na katatapos lamang gumaling mula sa kanyang ACL injury. Una nang sinabi ni Cone na kanilang inaasahan ang pagsali ni Soto para sa laro ng Gilas. Balitang Sports. Express. Balita sa umaga. Oras natin mga katropa, 6:41 na ng umaga. Express. Balita sa umaga. At inyo nang narinig ang mga balitang nagkalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang IZ Pacaldo. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat mga katropa. Muli, magandang umaga, Pilipinas! Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Ito ang XFM Palawan.